She Became a Monster. Isinulat ni Dark Arrow. Walang magawa si Lian kundi ang pagmasdan na lamang ang kanyang mga kapatid na abala sa pag-aayos ng kanilang mga sarili upang dumalo sa isang selebrasyon. Ang tatlo niyang mga kapatid ay biniyayaan ng maganda at kaaya-ayang hitsura, samantalang siya naman ay kabaliktaran. Kung ang kanyang mga kapatid ay mapuputi, siya naman ay maitim. Ang laki ng pagkakaiba niya sa mga kapatid niya. Madalas rin siyang mapapagkamalang ampon. At nung minsan pa'y napagkamalan rin siyang isa lamang katulong. Masakit ngunit hindi rin niya sila masisisi kung ganun ang tingin sa kanya ng iba dahil mayaman at kilala ang kanyang kinabibilangang pamilya. Kaya sinong mag-aakala? Magandang babae at magandang lalaki rin ang kanilang mga magulang. Ni hindi nga rin siya mapagkamalang anak mayaman kung hindi dahil sa magara niyang suot at sa mga alahas na nasa kanyang katawan. Ngunit dahil marami pa ring mapanghusga, madalas din siyang nilalait dahil sa kanyang panlabas na anyo. Ngunit kahit isa ron, ay wala siyang pinatulan. Tinanggap niya ang lahat ng pangungutya at panglalait sa kanya dahil ayaw niya ng gulo. Ang lahat ng mga ito ay nararanasan niya sa paaralan. Si Lian ay mayroong mabuting kalooban. Malawak rin ang kanyang pangunawa, kaya nakakaya pa niyang magtimpi sa lahat ng diskriminasyong natatanggap niya mula sa mga mapanghusgang tao sa kanyang paligid. Lumipas ang mga araw at heto ngayon si Lian. Naglalakad patungo sa kanilang silid-aralan at habang naglalakad, nararamdaman at nakikita na naman niya ang mga mapanghusgang tingin mula sa mga kapwa niya estudyante. Pinasawalang bahala na lamang niya ito hanggang sa Hoy! Babaeng pinaglihi sa basahan! sigaw ng isang boses na pamilyar na sa kanya. At ang kasunod nun ay malalakas na tawanan ang kanyang narinig. Dahan-dahan niya itong nilingon at hindi nga siya nagkakamali. May isang grupo sa kanilang paaralan na wala na atang ginawa kundi ang guluhin siya at pahirapan. 5 sila at pinamumunuan ito ni Ira. Maganda siya at mayroong pursila ng kutis. Ganon din ang 4 pa niyang mga kasama. Mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Kaya ganon na lamang ang panghahamak nila kay Lian. Para sa kanila ay isa siyang basura na pakalat-kalat sa kanilang mga paningin. At kaya nila tinatrato ng ganito si Lian dahil gusto nilang paalisin ito sa paaralang kanilang pinapasukan. At lalo pang tumindi ang inis nila dahil parang hindi naapektuhan si Lian sa walang sawang pangbubuli nila rito. At heto sila. Kasalukuyang nakaharang sa kanyang daanan at matalim siyang tinitingnan. Pakiusap. Ayoko ng gulo kaya paraanin ninyo ako. Kalmado lang siya habang nagsasalita pero nakikita sa mga mata niya ang pangungusap. Hindi pinansin ng 5 ang kanyang sinabi. Bagkos ay ngumiti lang sila. Isang nakakalokong ngiti habang pasulyap-sulyap sa pinto ng kanilang silid-aralan. Sa kasamaang palad, ang 5 ito ay kanya ring mga kaklase. Pagkatapos nun ay nagsitabihan sila upang magbigay daan para sa kanya. Alam niyang may binabalak na namang masama ang grupo ni Ira. Ang hindi niya lang alam ay kung ano na naman bang pakulo ang naisip nito. Nang marating niya na ang harap ng pinto at kahit kinakabahan man siya, ay lakas loob niya pa rin itong binuksan. Pagkabukas niya, ay may naramdaman siyang malagkit na tumutulo mula sa taas. Papunta ito sa kanyang ulo, pababa sa balikat niya. At nung sinuri niya kung ano ang malagkit na ito, napagtanto niyang pintura pala ito. Kulay pulang pintura. Balak niya sanang umatras para umiwas sa tumutulo pa ring pintura. Ngunit hindi niya na natuloy dahil may bumato sa kanya ng itlog. Unay, paisa-isa lang ito pero di nagtagal ay sabay-sabay na ito. Wala siyang nagawa kundi ang lumuha na lamang. Kung sana naging malakas lang siya, hindi sana siya nakakaranas ng ganito sa isip niya. Kaawa-awa na ngayon ang kanyang hitsura kung titingnan. Hindi niya inaasahang pati yung iba nilang mga kaklase ay makikisali na rin kina Ira. Ito ang unang pagkakataong pinagtulungan siya ng halos buong klase.
At sa kauna-unahang pagkakataon din ay nakaramdam siya ng matinding galit at pagkamuhi sa kanyang puso. Pinahiran niya ang kanyang luha at inilibot niya ang kanyang paningin. Isa-isa niyang tiningnan yung mga kaklase niyang kabilang sa mga gumawa nun sa kanya gamit ang nanlilisik niyang mga mata. Gulat naman ang bumakas sa kanilang mga hitsura at ang kaninang maingay dahil sa mga halakhak ay bigla na lamang naging tahimik. Nakaramdam sila bigla ng takot dahil sa uri ng tingin na ibinibigay sa kanila ni Lian ngayon. Maya-maya pa ay natauhan ang grupo ni Ira. Ano, sa tingin mo ba, masisindak mo kami sa tingin mo na yan? Bulalas ni Ira. Mahina ka pa rin. Nilingon siya ni Lian. Sino ka para tingnan ako ng ganyan? Pasigaw na tanong ni Ira. Halatang nanginginig siya. Hindi niya malaman kung bakit ang babaeng inaapi niya at tinatawag niyang mahina ay bigla na lamang nag-iba sa harapan nila. Matinding kaba ngayon ang kanyang nararamdaman. Hindi siya sinagot ni Lian. Ngumisi lang ito sa kanya saka tumalikod. Kinilabutan siya sa ngisi na iyon ni Lian. At habang naglalakad papalayo si Lian ay pinanood lang niya ito hanggang sa mawala na sa kanyang paningin. Noong sumunod na araw ay nagising na lamang si Ira sa isang madilim at mabahong silid. Nagtataka siya kung paano siya napunta rito. Dahil sa huling pagkakatanda niya ay nasa isang kaaya-ayang silid siya sa kanilang bahay. Babangon na sana siya, ngunit hindi niya maigalaw ang mga binti at mga kamay niya. Doon na nagsimula ang matinding takot sa kanya. Nasaan ako? Tanong niya sa sarili. Lumipas ang ilang minuto ay nakarinig siya ng pintong bumukas. At kasunod nun, lumiwanag na rin sa silid na iyon. Bahagya siyang pumikit at sa muling pagdilat niya ay mukha ni Lian ang bumungad sa kanya. Ngayon, sinong mahina, Ira? Nanunuyang tanong ni Lian sa kanya. Ikaw? Ikaw ang nagdala sa akin sa mabahong lugar na to? Sigaw ni Ira. Nagwawala na siya. Pakawalan mo ako dito, babaeng mukhang basahan. Di ako nababagay rito. Tanggalin mo ang pagkakagapos ko ngayon din. Tanggalin... Bigla siyang napahinto nang mapagtanto niyang hindi naman pala siya nakagapos. Nanlaki ang kanyang mata nang makita niya ang hawak-hawak ni Lian. Ang dahilan kung bakit hindi niya maigalaw ang kanyang mga binti at mga kamay. Dahil nasa mga kamay na ito ni Lian. Anong ginawa mo sa katawan ko, Lian? Magbabayad ka. Magbabayad ka. Isa kang demonyo, Lian. Demonyo ka! Napabalikwa si Ira sa kanyang malambot na kama. Basang-basa siya ng pawis kahit malamig naman sa kanyang silid. May luha ring umagos sa kanyang mga mata. Akala niya ay totoo yun. Panaginip lang pala. Isang napakasamang panaginip. Sinulyapan niya ang orasan na nasa mesa katabi ng kanyang kama. At dali-dali siyang napabangon nang makitang 7:00 na ng umaga. Meron na lamang siyang kalahating oras upang maghanda papasok. Naglalakad na ngayon si Ira patungo sa kanilang silid-aralan. Kanina pa nagsimula ang nakatakdang oras ng klase, kaya bawat pasilyo na kanyang nadadaanan ay payapa na. Nang malapit na siya sa kanilang silid, ay may naamoy siyang napakalansa. Tinakpan niya ang kanyang ilong at binilisan na lamang ang paglalakad. Nang nasa tapat na siya ng mismong silid nila, ay hindi niya alam kung bakit nagkaroon siya ng pag-aalinlangan na buksan yung pinto. Dahil ba ito sa pagiging huli niya sa klase? Pero may iba pa siyang nararamdaman. Dahan-dahan niyang pinihit yung siradora. At sa kanyang pagbukas ay nakaramdam siya ng likidong tumulo mula sa taas patungo sa kanyang ulo pababa sa balikat niya. Familiar sa kanya ang eksenang ito. Hindi kaya ginawan din siya ng patibong ng kanyang mga kaklase? Pero nasan sila? Hinawakan niya ang kanyang ulo. Malagkit. Hindi kaya pintura din ito? Napasigaw na lamang siya sa kanyang isip. Pero nung kinapakapapa niya ang kanyang ulo, ay may nahawakan siyang malambot na bagay. Medyo mahaba at sobrang lagkit nito. Dahil na rin sa kuryosidad, dinampot niya ito at tiningnan. At halos masuka siya nang makita ang bagay na nasa kamay niya. Bito ka? Nanginginig niyang sambit at ang malagkit na tumutulo ay hindi pintura, kundi dugo. Tumingala siya sa itaas at mas masahol pa ron ang kanyang nakita. Isang katawan ng tao na wala ng buhay. Nakasabit ito at halatang bago pa lamang dahil sariwa pa ang dugo.
At dito rin nagmula ang kaninang nalaglag sa kanyang ulo. Butas ang tiyan nito at naglalabasan na ang kanyang lamang loob. Kinilala niya ang may-ari ng katawan na ito. At medyo natagalan pa bago niya makilala dahil sa naliligo na ito sa dugo. Ganun na lamang ang kanyang panginginig nang makilala ito. Angel? Kumawala ang mahinang hagulhol mula sa kanyang bibig. Mahina lang ito, ngunit halos hindi na siya makahinga. Si Angel ay isa sa 4 niyang mga kaibigan. Habang umiiyak, tiningnan niya ang kabuuhan ng silid at tuluyan nang gumuho ang kanyang mundo. Nakita niya ang iba pa niyang mga kaklase na wala na ring buhay tulad ni Angel. Bawat isa ay nakaupo, ngunit nakatali ang mga paa at mga kamay. May busal ang kanilang mga bibig, ngunit wala na ang kanilang mga mata. Butas din ang bandang dibdib nila. Dahil sa panginginig, ay napaupo na lamang si Ira sa sahig. Wala na siyang pakialam kung ano man ang maupuan niya. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak, ay biglang may nagsalita sa kanyang likod. Ngayon, nakita mo, Ira? Ikaw na ang isusunod ko sa kanila. Pagkatapos nun ay humalakhak ang may-ari ng boses. Lian? Nasambit niya matapos mapag-alamang si Lian pala ito. At ikaw ang may gawa nito? Ngayon, sinong mahina, Ira? Hindi pinansin ni Lian ang kanyang tanong. Nang matapos sabihin ni Lian ay naalala niya ang kanyang panaginip. Otomatikong napabaling siya sa mga kamay ni Lian. Agad siyang kinabahan nang makita ang hawak nito. Sa kaliwa ay palakol, habang sa kanan ay isang kahon na hindi gaanong malaki. Hindi niya matukoy kung anong nilalaman nito. Ngayon, mamili ka. Dadahan-dahanin ko ba? O papabilisin ko na lang para hindi ka na ganong mahirapan? Tinatanong ito ni Lian sa kanya habang humahakbang ito palapit sa kanya. Pinilit niyang tumayo at tumakbo, at dahil malapit sa pinto si Lian, hindi palabas ang kanyang direksyon kundi paloob ito. Si Lian naman ay nakasunod din sa kanya. Nang marating niya ang bandang dulo ng silid, ay bigla na lamang siyang may naapakan. Dahilan upang siya ay madulas. Sinubukan niyang tumayo, ngunit muli lang siyang nadulas. Paulit-ulit niyang sinubukan pero ganun pa rin ang nangyayari. Paulit-ulit lamang siyang nadudulas. Nawawala na siya ng pag-asa, lalo na nung marating na ni Lian ang kanyang kinaroroonan. Talaga namang napakatibay ng inyong samahan. Tingnan mo, dyan ka rin mamamatay katabi nila. Nilingon niya ang itinuro ni Lian at doon niya palang namalayan na mga lamang loob pala ang kanyang naapakan kanina na ngayon ay hinihigaan na niya. Patuloy pa ring umaagos ang kanyang luha habang nakatanaw sa nakakalat na mga lamang loob at iba't iba pang parte ng katawan sa sahig. At lalo pang lumakas ang kanyang pag-iyak nang makita niya ang 3 pugot na ulo sa bandang paanan niya. Ito ay ulo ng 3 pa niyang mga kaibigan. Gusto niyang isipin na isa lamang itong panaginip. Ngunit alam niya sa sarili niya na totoong-totoo ito. Maya-maya pa'y nagsalita siya. Lian, bakit kailangan pa nating humantong sa ganito? Bakit kailangang umabot ka sa puntong kikitil ng maraming buhay? Oo, alam kong nagkasala kami. Pero hindi mo pa rin ito dapat ginawa. Dahil hindi ito gawain ng isang tao. Bagkus ay gawain ito ng isang halimaw. Gawain ito ng isang walang puso. At hindi ka ganun, Lian. Alam kong may mabuti kang kalooban. Masyado ka lamang nagpadala sa galit na iyong nararamdaman. Kaya... Tama na! Pinutol na ni Lian ang kanya pa sanang sasabihin. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng laway dahil wala ng silbihan. Tumahimik ka na lang at lubusin ang natitirang oras ng walang kwenta mong buhay. Oo! Halimaw ako. Naging halimaw ako dahil sa kagagawan ninyo! Pagkatapos bitawan ni Lian ang mga salitang iyon, ay malakas niyang pinalakol ang leeg ni Ira. At nung humiwalay ang kanyang ulo, ay mabilis na sumirit dito ang napakaraming dugo. Pagkatapos nun ay ang ibang parte naman ng katawan ni Ira ang sinunod ni Lian. Ngunit bago niya pagpira-pirasuhin ito, ay hiniwa muna niya ang bandang dibdib at marahas na dinukot ang puso ni Ira. Saka ito inilagay sa kahong bitbit niya. Matapos nun ay humalakhak nang humalakhak siya.
nagustuhan po ninyo ang ating kwento sa araw na ito, huwag niyong kalilimutan mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod na mga updates.